Buwis buhay sa 122 pounds, mga taga-suporta ni Casimero nag-alala sa kanyang kondisyon kontra yan kay Nery. Habang papalapit ang bakbakan sa April 18 sa Gazprom Sports Complex sa Kyrgyzstan, isang malaking ulap ng pag-alinlangan ang bumalot sa kampo ng dating 3-division world champion na si Jana Riel Cuadrualas Casimero sa kabila ng excitement para sa kanyang pagharap sa Meksikanong si Luis Pantera Nery. Mas nangingibabaw ngayon ang pangamba ng mga boxing fans. Kaya pa ba ng katawan ni Casimero ang 122 pounds? Matatandaang naging maugong ang mga usap-usapan matapos pili ni Casimero na ituloy ang laban sa Super Bantamweight Division o 122 pounds. Para sa marami, ito ay isang mapanganib na desisyon. Ayon sa mga eksperto at netizens, kung magiging tuyot o dehydrated si Casimero sa paghahabol ng timbang, magiging madali siyang target para sa mga nakakamatay na body shots ni Nery. Nakakatakot isipin na baka sa paghabol niya ng timbang ay mawala ang kanyang stamina. Si Nery ay kilalang mabilis at matalas sumama sa katawan. Kung mahina ang pundasyon ni Casimero dahil sa sobrang pagtiga ng katawan, baka doon siya madali. Ayon yan sa isang komento sa social media na umani ng libo-libong mga reactions. Ang kasaysayan ni Casimero mga kwento sa timbang ay hindi rin pabor sa kanya. Matapos ang ilang insidente ng paglampas sa timbang sa mga nakarang laban, ang pagpili sa 122 pounds ay tinitingnan bilang isang all or nothing na sugal para sa kanyang karera. Pero sa gitna ng lumalaking pag-alala, hindi nagpaapekto ang pambato ng Ormoc Leyte. Sa kanyang pinakahuling video live stream, ipinakita ni Casimero ang isang bersyon ng kanyang sarili na matagal nang hindi nakakita ng publiko. Isang Casimero na mas maliit, ngunit tila bakal ang tigas. Bato-bato ng tiyan. Ito ang naging bukang bibig ng mga nanood ng kanyang live. Sa video, kitang-kita ang pagliit ng kanyang frame at ang pag-umbok ng kanyang mga muscles sa tiyan. At ayon kay Cuadrualas, bagamat may isang buwan bago pang laban, ang kanyang katawan ay handang-handa na. Matik na guys. Okay, kamera to timbang kayo. Hindi nakakuhan guys. Don't worry sa timbang guys. Easy work. May isang buwan pa, di ba? Katawan natin oh. Kaya huwag na kayong maingay dyan ha. Tahimik lang kayo dyan ha. Pagkatapos na yan. Binigyan diin ng kampo ni Casimero na ang kanyang kasalukuyang kondisyon ay magbibigay sa kanya ng bilis na kailangan para tapatan ang pagiging agresibo ni Luis Nery. Sa April 18, malalaman kung ang bato-batong siya ni Casimero ay sapat na ba upang mapigilan ang hagupit ni Nery o kung ang pagpilit sa 122 pounds ay magiging mitsa ng kanyang pagkatalo. Sa ngayon mga kwento, isa lang ang sigurado, ang Kyrgyzstan ay magiging saksi sa isa sa pinakamalaki na laban sa kasaysayan ng Philippine boxing. Samantala mga kwento, sa kabila ng kanyang edad na 43 anyos, muling pinatunayan ng The Filipino Flash na si Nonito Donaire Jr. na meron pa siyang mga bagong alas sa kanyang manggas. Sa ginanap na public workout nitong March 9 sa isang gym sa Yokohama, ginulat ni Donaire ang mga nanood dahil sa isang southpaw stance, ang paboritong posisyon ng kanyang makakalaban na hapon na si Rico Masoda. Sa harap ni Taken Gym President Choyushi Hamada at trainer na si Shin Yamato, nagpakitang gilas ang dating world champion sa shadow boxing at meets. Ngunit ang kumuha ng atensyon ng lahat ay nang simulan ni Donaire ang paghataw sa heavy bag gamit ang kaliwang postura, kung saan nagpakawala siya ng malalakas at mabibilis na suntok. Dati, dahil sa pangalang nabuko sa aking karera, malaki ang pressure at expectation ng mga tao. Ngunit ngayon, nalampasan ko na yon. Puno ako ng kumpiyansa, masaya ako at ninanamnam ko ang bawat sandali. Payag ni Donaire na kasalukuyang rank number 1 sa WBA o World Boxing Association Bantamweight Division. Hindi naman nagpatinag ang kampo ng Hapon na si Rico Masoda sa ipinamalas ni Donaire at ayon yan kay Shin Yamato, ang trainer ni Masoda. Inaasahan nila ang pag-switch ni Donaire dahil nakita na rin nila ito sa laban kontra yan kay Alejandro Santiago. Sa katunayan, nagbabala pa si Yamato na baka maging dahilan pa ito ng pagkatalo ng Pinoy legend. Maganda ang kondisyon ni Donaire at mas gusto naming bumalik ang kanyang dating lakas. Pero tungkol sa pag-southpaw niya, kapag nag-southpaw siya, mas mabilis na matapos ang laban. Kumpiyansa naman
Napahayag ni Yamato. Si Masod ang mga kwento ang tinaguriang tagapagmana raw ng God's Left ni Shinsuke Yamanaka na kilala sa kanyang pamatay na left hook at siya ngayon ay may kartada na 9 wins, 8 knockouts at meron siyang 1 loss. Mga kwento, ang bakbakang ito ay isang World Boxing Association World Bantamweight Title Eliminator na gaganapin sa Yokohama, Bontai, Japan ngayong March 15, 2026. Ang mananalo ay makakakuha ng pagkakataong hamunin ng kasalukuyang kampiyon para sa world title. Kaya naman, good luck sa pambato ng Pilipinas. Kaya mo yan, The Filipino Flash. Stitching ba to guys? Stitching.